Nagsimula na ang pagre-review ng binuong task force ng Department of Justice sa mga kaso ng umano'y EJK noong panahon ng Administrasyong Duterte. Trabaho nito nakasuhan at panagutin umano ang mga posibleng sangkot at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sinisimulan na ng Department of Justice ang pagbuklat sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings noong drug on war ng Administrasyong Duterte. At para masigurong mabibigyan ng hustisya ang mga biktima, isang task force ang binuo ng DOJ para sa investigasyon. Sa bisa ng Department Order No. 778 na pinirmahan mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, trabaho ng task force na kasuhan at panagutin ang mga may sala at posibleng sangkot sa EJK. Tutulong din ang task force sa investigasyon na ginagawa ngayon ng Kongreso. Ang bili naman ni Remulla sa task force, walang dapat santuhin sa investigasyon at lahat ay dapat makasuhan. Ang task force naman, bubuuin ng mga piskal mula sa National Prosecution Service, regional prosecutors at mga piskal mula mismo sa opisina ng Secretary of Justice. Maaari rin umanong tumulong ang National Bureau of Investigation dito. Sabi naman ng bagong upong Prosecutor General ng National Prosecution Office, walang partikular na kaso na tutuunan ng investigasyon. Posible pa nilang halungkatin lahat ng mga EJK cases nitong nakalipas na 20 taon. Prescriptive period niyan is 20 years. So there's nothing which will prevent us from looking into cold cases, cases which were probably filed as complaints before law enforcement but never reached the prosecution office. So these are cases that we can possibly look into together with the current leadership of the DILG. Inaasahan naman na aabuti ng 1,000 hanggang daan-daang kaso ang kanilang hihimayin na may kaugnayan sa EJK. Kaya panawagan nila, makipagtulungan din sa kanila ang mga biktima para mapabilis ang pagbuo at paglutas ng mga kaso. You can be assured that our prosecutors will perform their functions with utmost integrity, and we can assure the public that we will do everything that we can to help all victims of criminal injustice. Samantala, kahapon naman, naglabas din ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. This ILBO is not a restriction to their travel or their right to travel, but merely a monitoring mechanism by which we can see kung lumabas po sila sa bansa or pumasok na. Kasama sa ILBO ang Chief of Staff ng OVP at iba pang mga may matataas na posisyon sa opisina. Nilinaw naman ng DOJ, hindi ibig sabihin ng ILBO, haharangin na sila sa paliparan. Ito lang umano ay maituturing na monitoring sa kanilang mga biyahe sa bansa. Ang ILBO naman ay bunga ng paulit-ulit na pagtawag ng Kongreso na dumalo sila sa pagdinig ng Committee on Good Governance. Pero bigo silang dumalo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.